Okay. Game. Paano tayo mag-mount ng drive? Mount, 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 C. Tapos, yung drive, C colon, backslash. Nasaan ako? DBase. Nasa DBase ako, ha. DBase 3 plus. Kayo, it's up to you kung nasan kayo. Yun ang ilalagay nyo dito, no? Tapos, enter. Tama, enter. Anong next? Punta tayo sa drive C. C colon. What's next? Pwede na ba i-execute yung dbase dito? Yes, sir. Pwede na, no? So, ano Hindi na, sir. ita-type ko? Ano ita-type ko dito? DBase. 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 Wala na yung kausap natin. Okay, so anong screen to? Command line. Enter. So, nandito tayo sa assist window. Pupunta ako sa command line. Exit. So, nasa command line ako. Okay. So, let's see kung nandiyan pa yung ginawa natin. Magdi-directory lang ako ng folder. Ayun. Meron tayong dalawang database. Isang grades at isang profile. .dbf. Clear screen. So, paano kayo di-display lahat ng PRG? Hello, mic Use. test. Hindi, i-display ko lang, no? So, yung mga Dir.prg, PRG. sir. So, Plain, sir. dir.prg. Ayun. Kasi pag nag-plain directory ka lang, yung simple directory lang yan, ang makikita mo lang dyan yung databases. So, meron tayong dalawang database. Okay? Ngayon, gusto nyo makita yung PRGs or yung program file na ginawa nyo, di-directory kayo plus the argument na .prg. Yun yung extension, no, ng program file, .prg. So, pag in-enter mo yan, ayun siya, no? Meron tayong isa, yung nprod.prg. So, buksan natin si nprod.prg to modify. Ang command is modi Screw. what? Screw. Com. Ay, Modicom, no? Pag Modicom. magmo-modify ka ng PRG, that is modify command. Pag magmo-modify ka ng database structure, that is modify structure or modistru. Plus yung pangalan nung, plus yung file. So, in our case, i-modify natin yung .prg natin. So, that is modicom. Anong next na tatype ko rito? Yung program. Npro. Intro. No? Yun yung pangalan ng ating program file. Okay, so ito na siya. Ito yung ginawa natin last meeting. So, let's try to execute this one. So, isi-save ko muna, Control W. Paano ako mag-execute ng PRG? Ten, Dyro. Tulog. Sir? Do, Oo. sir. Do. Do Do intro. Yung plus name, yung sir, nung PRG, no? Do na-notify. NPRO. Ay, npro is our program file. So, enter. So, ito siya, no? So, let's say, gawa tayo ng student number 1, 2, 3 muna. Sino bang nasa listahan natin yan? Kunyari, ilagay natin Imperial. si Imperial. Hindi ko makita si Imperial, no? Si Abare na lang. Conrado. Tapos, Ab Abare. The third. Ayan. Middle name niya, middle initial niya, let's say, wala, no? Taga-Pasay siya. Contact number, none. Wala rin siyang email. So, birthday niya, kunyari, November 1, 1975. Ilang taon na ngayon to? 30. Gender, M. Or male. Okay, so anong na-notice niya sa program? Nag-exit agad. Tama? Yes, sir.
So, ang gagawin natin, lalagyan natin to ng Yan. looping procedure, no? Para hindi siya mag-exit agad. Magki-question muna siya. Kung gusto niyang mag-exit or mag-entry ng bagong data. So, paano natin siya gagawin? No? Okay, so mag-i-implement tayo ng if, else, and if na command. So again, let's modify our program, modicom plus npro. Yun. No? Na-explain ko na ba sa inyo? Alam niyo yung process ng if and if? People of the Philippines. Alam niyo yung process ng if and if, yung flow? If, else, and if? Di Hello? na. Ha? Natatandaan nyo? Di po. Hindi nyo natatandaan. Okay, so si if, dito muna tayo. Dito muna tayo sa ilalim yan. Gawin nating scratch pad yung ilalim ng ating program. So si if, ang kasunod niya ni if is a condition. Okay? Tapos, ang argument niya ni if is, if the condition is true, i-execute niya yung kuning laman. Kuning next line after ng if. Ito, no? If the condition is true. So, for true condition. Okay. I-execute niya yan. Kung ano man ang laman yan. Ngayon, ang partner ni if is the else. Meaning, walang argument yung else. Kailan i-execute yung else? So, kung ano ang laman ng False yung if, kung sir. ano yung laman ng else, i-execute niya, no? If the condition is not true. Anong condition? Ito, ano? If this condition is true, i-execute niya itong portion na ito. Now, if this condition is false or not true, i-execute niya yung portion na to, yung nasa ilalim ng else. So, upon execution, whether the condition is true or false, mag-exit yan sa ilalim ng end if. So, kaning laman ng end, yung kaning line after the end if, yun ang kanyang i-execute. Kung ano man yun. So, yan yung flow, no? ng if, else, and if. Question? So far? So far, any question? Yan, sir. So, none. So, let's say, naglagay ako rito sa line ko, naglagay ako ng loop instruction. At dito, naglagay ako ng exit instruction. So, if the condition is true, i-execute niya yung line na yan, and then maglo-loop siya. If the condition is not true, i-execute niya yung ilalim ng else, bago may komandong exit. No? Whether the condition is true or false, kung galing siya rito sa true, ang next, pag in-execute niya yung last line, ang exit niyan sa end if. Same true doon saan? Same true sa exit. No? Pag in-execute niya yung, sa else, pag in-execute niya yung last line ng exit, no? Saan niya pupunta? Doon sa ilalim ng end if. Okay. So, let's say na encounter or nang debase yung command na exit. Anong gagawin niya? So, tong exit na to is simply just exiting the flow from from
From where? Kung nasaan man siya, no, hahanapin niya yung end if. Doon siya mag-exit. Or mag-exit siya sa loop mismo. So, ang exit ng loop sa example natin is yung ilalim ng end if. So, doon siya babagsak. Paano naman kung ma-encounter dito yung ni DBase yung loop? Anong gagawin ni DBase pag na-encounter niya yung loop? Saan siya babalik? Ibig sabihin ng loop is, maglo-loop ka sa specific part ng, program. Parang uulit lang, sir. Pwedeng sa taas, pwedeng, let's say, pag yung loop, gusto mong pabalikin dito, sa tuktok, pwede. Or somewhere here, no? Or somewhere over there. So, paano siya maglo-loop? Paano mo mapapabalik Sir, anyari, yung sir. program? Paano mo mapapabalik yung program doon sa eksaktong position na gusto mo? Sa case natin, gusto nating pabalikin yung loop dito sa ibabaw ng program, sa start ng program. So, paano natin pababalikin yan doon? Si loop, Do while. meron siyang hinahanap, no? Kung saan siya maglo-loop. So, ipapartner niya yan dapat sa another conditional procedure or instruction, which is yung do while. Do while. Do while condition. Another condition yon. Okay? Ang partner ni do while is the and do. And Yan. Ngayon, kung first time kang gagamit ng do while, sa main mo ilalagay, dapat do while true. So, do while the condition is true. What condition? Yung condition na galing dito sa if. Ang exit ng do while true is yung and do. Okay? Kaya ang structure ng program natin, andito yung other lines, no? May mga nakasulat na procedure dyan, kung ano man yun, andyan yun. Pag dito ako nag-end do, hindi ko na madadaanan tong if. Kasi dito pa lang, kinoklose ko na yung program. So, dapat itong si end do, nandito yan sa pinaka last line ng program. Okay. So, paano ito in-execute? So, nag-implement ako ng condition, let's say true. So, maglo-loop. Ang gagawin ni loop, pahanapin niyo yung nearest active do while condition. Sa case natin, isa lang ang do while natin. So, dyan siya babalik. And then, i-execute niya yung lines, no? After nung do while true. Kung ano man yan, i-execute niya yun. Hanggang makabalik siya rito. Sa if. So, again, sa if, mag-check ulit siya ng condition. Let's say, nag-false yung condition. Ang gagawin niyan, sa babagsak yan, dito sa else. No? So, sa else, may encounter mo yung exit. So, ang gagawin ni exit, i-execute niya yung next line after ng end if. So, ano man to, i-execute niya yan hanggang makarating siya sa end do. Now, yung end do, dapat, kung meron kang do while doon, meron kang end do ron. So, bilangin nyo lagi. No? Kung nag-implement kayo ng 5 do while, dapat meron kayong 5 end do. So, ipuposition na lang kung saang part ng program nyo gustong paikutin yung flow. Same true dito sa if, else, and if. Kung ilang if meron ka, dapat ganun din karaming else mo at ganun din karami yung and if. Okay? So, yun. Question? Any question? People at the Wala, back? sir. Wala. Yung mga tulog dyan. Rochelle, question? Rochelle, where are you? Sir, Lulugan mo na kami.
Any question? None. None so far. Okay, may naintindihan? None. Okay, so, ngayon, tignan natin yung structure. Pwede ka kasing magkaroon ng maraming if at maraming ifs sa isang program. Pero, siguraduhin yung tama yung ano nyo, structure nyo. Yung positioning ng else tsaka nung and if. Halimbawa, nag-execute ako ng if dito. Condition 1. So, dapat may partner akong ano rito. Else for condition 1 at and if ng condition 1. Okay? Ganyan na structure. Tama. Yan tatlong yan ang magkakapartner. Pwede kasi ako magsingit ng another if sa loob ng true condition ng first if. So, dito, pwede ako maglagay rito ng another if condition 2, no? Siyempre, dapat yung else ko nandoon din sa loob. Nandoon din sa loob ng if condition 1. As well as my and if for condition 2. Nasa loob ng ano, ng if condition while. So meaning, if condition 1 is true, i-execute niya tong condition na to. Hindi siya mag-exit dyan sa true condition nung 1 hanggat hindi po-false yung condition 2. Tama yung ganyang structure. Pero, kung ang gagawin nyo is etong else na to, ang gagawin nyo dyan, else ng condition 1 yan. At eto, else ng condition 2. So, dyan may problema kayo. Kasi itong else na to, supposed to be is for condition 1. Kaso, dyan yung pinosisyon yung else ng condition 2. So, nagkaroon niya ng criss-cross, no? So, dapat eto, ang partner niyan, itong linya na to. Kaso nga lang, eto, nag-else doon, na-overlap niya yung condition 2. So, makikita niyong error dyan sa program is nesting error. Ibig sabihin, nagbuhol-buhol yung positioning ng if, else, and if nyo. Kaya siguraduhin yung tama yung pagkaka-structure nyo. So, pag ganito, so dapat ito number 2 at ito is condition 1. Pwede ba ako magsingit ng else, ng if, else, and if sa loob ng else? Pwede rin, no? Pwede. Ang gagawin nyo lang, sisiguraduhin nyo lang na hindi kayo maglalabo-labo. Let's say dito condition 3. Ang else ko ay nasa loob din ng condition ng else 1. As well as yung end if ko. Dapat nasa loob yan ng else 1. Yung end if ng condition 3 ko. Pwede yan. Pwedeng ganyang structure. Wala ka tayong problema dyan. Hindi aangal si database niyan. No? Or kahit na sinong programming language. Ganyan. Pwede ka rin magdagdag pa ng isang if-else sa labas. So, dito, pwede ka rin maglagay pa ng if condition number 4. Siyempre, yung else niyan is another condition number 4. At yung end if niyan is also condition number 4. Huwag mong gagawing 1 to. Pag ginawa mong 1 yung end if niyan, end if for condition number 1, another nesting error. Okay? At ito ginawa mong 4. So, magne-nesting error yan. So, nagigets na yung positioning. Naintindihan ba? Yes, sir. Question? Wala pa naman. Okay. So, burayin na natin tong kalokohan na to. No? So, try natin i-apply sa ating program. Apply natin. Ito yung last line ng program natin. Ang question dyan is, paano mo i-create yung condition? Saan ka kukuha ng condition?
no? Yung nasa loob ng if. Siyempre, magkikreate muna tayo rito sa labas. Ang gagawin ko dyan ay, ano ba last line ko? 13. 13 last line natin, ano? So, ang gagawin ko dyan at sabi natin ganito. Pag in-execute ko to, anong mangyayari? Itong line na to. Anong ginagawa nitong line na to? Anong purpose itong line na to? Hello, mic test. Where are the people? Dairo. Sir, ano po, kapag po nanghingi pa siya ng ano, sabi niya po kasi dito, sir, enter another record. So, kapag nag-Y ka, mag-enter ka pa ng another record. Pag nag-no ka na, hindi ka na po mag-enter ng another record. Hindi, itong line lang na to, wag mo munang isipin yung function yan. Anong result nitong line na to pag na-execute? Wait lang. Magtatanong, sir. So, at position at row 14, column 10, makikita niyo yung entry doon na enter another record, YN question mark. Yun ang makikita niya sa screen. Tama? I-display niya lang sa screen yung enter another record, YN. Na? That is at row colon say. Ngayon, pwede niyong duktungan yan, pwede niya kasing pagsamahin under one single line, yung say tsaka yung get. Dito kasi sa part ng program natin, inuna natin yung layout, nag-declare tayo ng variable, tsaka nag-get. Yung get, hihingi ka ng input from the keyboard. Pero, pwede nyo rin pagsamahin yan under one line. Say ka, makikita nyo yung enter another record, YN question mark. And then, mag-get ka. Ang problem natin sa get, anong kasunod ng get? Dapat meron kang variable. Tama? Yes, sir. So, kailangan nating mag-declare ng variable. Hindi lang yung variable na nandun sa database ang dinideclare, no? Kailangan nyo rin mag-declare ng mga temporary variable. Yun yung kailangan ng program for looping minsan. So, magdi-declare ako ng variable ngayon. So, anong variable ang i-declare ko? Let's say, i-declare ako ng variable, ang pangalan ay, ano maganda yung pangalan dito? Conte. Conte, where are you? Nawala. Ano po, sir? Ano maganda yung pangalan sa variable na to? Itong variable na to, ang purpose itong variable na to is para malagyan ng result dito sa tanong na to. Enter another record. Lalagyanan, no? Kasi mag-get tayo rito eh. So, ano maganda yung pangalan dito? Answer, question, answer, sagot, reply. So, anong gusto mo? Answer na lang, sir. So, ans na lang. Opo. So, paano mag-declare ng variable? So, variable name, ANS, equals, ano ba laman ng ANS? Character, numeric. Okay. Character yan. Kasi ang Character. ilalagay natin dyan is either Y or N. So, kung magdi-declare ka ng variable type character, dapat, no, ang declaration niyan ay, equals to space. And how many Space. character? Ha? 53. How many character? How One. many? One. Sir. Why? Why one? Kasi, ang possible content ng ans is either Y or N. Y or N. So, one lang. Pwede na yon. No? So, nag-declare na ako ng aking variable. Ans is equal to space 1. Hindi mo pwedeng i-declare to sa ilalim, ha? Bago kayo maggamit ng variable, dapat naka-declare yan sa itaas.
else ang mangyayari dyan pag nag-get ka, kanyari eto, nilagay mo dito sa ilalim, pag nag-get A and S ka dyan, sasabihin ni DBase, variable not found. Bakit? Kasi ginamit mo na siya, hindi pa siya naka-declare. So, di-declare niyo muna yun sa taas, dito. No? So, ans is equal to space 1. So, dito, sa line na to, pinagsabay ko yung say at saka yung ans, yung get. So, at 1410, nag-display ako ng enter another record YN question mark. Diba? And then, humingi ako ng entry using get instruction. Yung entry na yon, ilalagay ko sa aking variable ans. Variable ans na dineclare ko doon sa taas, which is a character type only accepting one character. Why one character? Kasi ang laman niyan is either Y or N. Okay? Any question? Gets nyo? Yes, sir. Anong Nagets namin. partner ng get? So, kung may get ka, dapat meron kang read. Lagi nyo tatandaan yun, no? Kaya dito sa taas, tignan nyo rito. Ano yung last line ko? Ng Read. get? Read. Every Read. time mag-implement ka ng get, huwag nyo kalimutan yung read. Kasi pag walang read instruction, hindi ka makakaget. Hindi ka makakaget. Okay? So, read. Ngayon, pagdating dito sa line na to, may laman na ba yung ans natin? O wala pa? Meron na ba? Wala. Pagdating ko dito sa ilalim ng read, may laman na o wala? Hello, mic test. Tulog na. Rochelle. Hello. Wala na, tinulugan na rin tayo. Meron nga. Nag-iinat Sir. na. Nag-iinat pa. Yes, sir. Ha? Wala. Meron. Ano? Meron, Ablog. sir. Sige, si Ablog muna. Ablog. Hana, andiyan ka na pala. Di kita napansin. Hana. Yun lang. Iba yung nandyan, tsaka iba yung nandyan na tulog. Tulog. So, balikan natin si Rochelle, no? So, pagbaba ka ng read, may laman na ba yung answer? Wala. Salamat. Meron na. Okay? Kasi nag-get na ako eh. Ang question dyan, alam nyo ba kung ano laman ng ans? Hello? Hindi, sir. Hindi. Kasi hindi naman Hindi, kayo sir. hindi naman kayo yung user eh. 'Di ba, Conrado? Hindi kayo yung user. Kaya hindi nyo alam. Sir, yes, sir. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng procedure para malaman natin yan, no? So, the pinaka best way dyan to know the content of ANS is mag-implement ka ng if. Okay? So, i-implement natin yung if dito ngayon. So, if ang condition ko is ans is equal to capital letter Y. So, ito yung condition ko. If ans, ang condition ko is ans is equal to capital letter Y. So, if ans is equal to capital letter Y. Ganun ang structure niya. Ha? Nawala yung alin, parenthesis, doon sa example kanina. No? So, if ans is equal to capital letter Y, anong gagawin niya? Well, it's up to you. No? Ako, ang gusto kong gawin dyan ay magki-clear ako ng screen. Pagka-clear ko ng screen, magluloop ako. Else, meaning, yung ans is not equal to Y. So, anong gagawin ko dyan? Gagawin ko dyan, magki-clear din ako ng screen. After clearing the screen, mag-exit ako. So, kompleto na ba? Meron na akong if, meron na akong else. Ano na lang kulang? And if. And if. So, lalagyan ko ng and if doon. So, happen, meron tayong implementation ng loop. Kailangan,
mag-implement tayo ng do while para alam ni ano, ni loop kung saan siya pupunta. So, saan natin pababalikin? Dito, sa harap na harap. Tama? Sa taktok ng program. So, ang gagawin ko dyan, pwede ako magsingit dito or pwede ako magsingit dito. Depende sa trip. Anong trip mo? Ablog. Toinks. Tulog pa rin siya. Si ano? Sino ba yung mga nakatunganga dyan? Kacho, anong trip mo? Saan kayo ilalagay? De La Cruz. Sa taas, sir. Sa taas. Sa taas ng ano? Ng set? O sa taas ng at Sa taas 1-1? ng set. Sa taas ng set. So, dito gusto niya ilagay. Pwede yun, no? So, do while the condition is true. Do while true. Bakit yan ang ginamit ko? Kasi isang do while pa lang naman ako eh. Pero kung magkakaroon akong do while sa other part ng program, another do while, hindi ko na pwedeng gamitin yung do while t. Dot, t. Hindi ko na pwedeng gamitin yan. Kailangan mo na mag-create ng another variable, no? Na magkikerry ng condition ng do while. So, sa case natin, so far, wala pa. So, do while true tayo. So, kung may do while ka, dapat meron kang and do. So, dito natin ilagay sa ilalim yung and do. Yon. So, okay na ba? So, tong portion na to is, ano to? Sabihin natin, looping program. Looping procedure. Yan, no? Nilagyan ko ng asterisk. Anong function ng asterisk? Hello? Para ma-hide, sir. Hindi. Para ma-hide. Actually, yung Comment lang, sir. comment, yun, no? Yun ang pinaka-right word, comment. Tama, sino yun? Si Dairo, no? So, comment siya. Kasama siya sa source code ng program, pero hindi siya ine-execute ng program. Maganda lagyan niyo ng ganito yung program nyo para hindi kayo nalilito kung para saan yung portion na yon. So, dito, tong portion na to is may looping procedure. So, execute na natin. Again, paano mag-save? Digay, Mary Joy, tulog, no? Control Control W. W. Control W, sabi ni Mr. Rabino. Ayun, nakasave na siya. So, i-execute natin, do and pro. Enter. Okay. Student number 1, 2, 3. Last name si Dairo. First name si Leslie Ann. Q. Taga-Pasay siya, no? Tapos wala rin siyang contact number, wala rin siyang email. Cannot be reached. November 2 naman birthday niya. Noong 1970 naman siya. 50 years old. Gender, female. Okay. Okay. Ayun, nakita niya? Ayun Yes, na. sir. Enter another record. Pag nag-yes ako niyan, dapat yan, pag nag-yes ako, anong gagawin? Magki-clear yung screen at hihingi ng bago. Clear. Pag nag-no, magki-clear yung screen at exit. Tama? So, mag-no Yes, sir. muna tayo. No. So, tama siya yung no. Nag-execute yung no. Nag-clear yung screen at asan na yung aking co-host? Paki-accept nga itong mga to. So, nag-clear yung screen at nag-exit sa program. Modify ko lang ng konti, no? Ibababa ko tong, tong. Eto. Ayun, 14 kasi masyadong nakadikit eh. Gawin nating, 15. Or gawin nating, 18, sir. sige, 18 yan. Tapos, colon, sabihin nating colon 20. 50. Tignan natin itsura. Control W. I-run ulit natin. So, 1, 2, 3. Okay, Abare. Abare Conrad naman to. Conrad.
Enter na lang to para medyo mabilis, no? 1103 1970. Anong age mo? Sabihin natin ano, 50 rin. Gender, enter na lang yan. Bakit ka nag-position is off the screen? Ano ibig sabihin ng error na yan? Ang ibig sabihin ng error na to kasi Wala sa ano, sir. Sa lumagpas position. ka na sa 80. Di ba ang maximum natin 80 colon? Tama? At 24 Yes, sir. rows. Lumagpas Yes, ka sir. na sa 80. Bakit ka lumagpas sa 80? Kasi yung E mo, yung E nung enter, nasa colon 50 yun. Pag binilang mo lahat yan, plus yung get more than 80 yan, lagpas. Kaya sinabi niya position is off the screen. Okay? So, gagawin nyo lang dyan is i-adjust nyo yung position. So, cancel muna tayo and then modify natin. Adjust natin yung position. Sabi ni Mr. Anong sabi mo? 1830. Dalhin daw sa 1830. So, isa-save ulit natin, Control W, and then ira-run natin. Naka-record na ba yung una? Naka-record yun, no? So, lagyan naman natin si Mr. Cruz. Cruz Raymar. Tulog ba to? Tulog, no? So, gawin natin letter T. Middle initial. Gising. So, letter G. As in gising. Okay. Taga-Pasay din siya. So, November 1, 1980. Yan. Age. Sabihin natin 50. Male. Enter. Yun. Sa tama na. Umusog tayo ng konti. Pag nag-yes, bumalik. Dapat bumalik. Di pa natin natatry yan kung bumalik eh. So, ipipress ko yung yes. Okay? Ipipress ko yung yes. Ano yung status ng keyboard ko? Bago ko i-press yung yes. Nakikita yung status ng keyboard ko sa upper Naka-insert, sir. insert. Pero, naka-caps lock. Tama? Yes, sir. Tanggalin ko yung caps lock. So, hindi ako naka-caps lock. Okay? Ipipress ko yung Y. Anong mangyayari? So, pag pinress ko yung Y, dapat siyang bumalik sa taas, no? Y. Pero umexit. Y. Why siya umexit? What happened? What's wrong? Need Dapat capital. capital Kasi, letter. sino yan? Sabi nila na need capital, which is true, no? Kasi dito, sa part na ito, tignan niyo yung part na ito. Yung condition ko, dapat yung ans is equal to capital letter Y. Eh, nung nag-press ako ng letter Y, hindi ako naka-caps lock. So, magiging false tong condition ko. Tama? Yes. Yes, sir. Kasi hindi pareho yung capital letter Y tsaka small letter Y. Pagdating sa programming, no, magkaiba yung ano niyan. Magkaiba yan. Pero sa Tama. atin, sa user, pareho lang yung capital letter Y at small letter Y. Tama? Yes, sir. Tama, sir. So, paano niya susolusyonan yun? Paano kung medyo bubita yung user, no? Hindi niya alam kung paano, ano yung capital letter sa keyboard. Maglalagay ulit ng if, sir. Maglagay ng if. Dapat acceptable both capital at saka non-capital, no? So, sabi, ang idea ni Mr. Abare, maglagay ng if. Pero, merong isang command na ang ginagawa niya, so, mag-i-insert ako rito ng upper. Ayun. Anong function ng upper? So, ang function ng upper is
kung ano man yung laman ng variable na yon, sa atin ans, kung ano man yung laman ng variable ans, pag nag-implement ka ng upper, gagawin niyang capital letter, no? Upper ans. Kaya kung dito ang in-entry ng user ay small letter y, gagawin niya, i-convert niya into capital letter y, at tsaka niya ngayon ima-match sa capital letter y. So, in that way, miski na i-press ng user small letter y, no? Pagdating dito sa matching na to, magiging capital letter y siya. So, true condition. Pag pinress na dito capital letter y, still, pagdating dito sa condition na to, yung laman ng ans is magiging capital letter y, which is another true condition. So, may iwasan natin yung error. Logical error yon, no? Dapat capital letter at small letter pareho lang. Acceptable input yon. So, naglagay lang tayo ng upper. Ang function ng upper is to convert the content of variable into capital letter. Kaya pag in-execute ko yan, 1, 2, 3, Lana Jan, no? Tapos, November 1, November 10, 1999, 50. Ipinrest ko yung Y, miski na hindi ako naka-caps lock, dapat gagana yan. So, magwaway ako. Y. Ayun, gumana na siya. So, almost perfect na tong ating unang program. So, another entry, 1, 2, 3. Lagay natin si De La Pena. Dalawa pa rin De La Peña rito. Ay, hindi, isa lang. Andiyan ka pala, Sheila. Sheila de la Cruz. Andiyan pala siya, no? So, November 1 din. 1998 naman to. 50. Ayun, so gumana na siya. Pag nag-no ako, dapat mag-exit. Okay? So, no. So, nag-exit na siya. Question? So, tama na yung program natin. Almost perfect. By structure, perfect. Bakit ko sinabing by structure, perfect? Gumagana eh. Walang error yung program eh. Tama? Yes, sir. Yes, By sir. structure, perfect. Ibig sabihin, tama lahat ng command natin. Tama lahat ng positioning ng looping natin. No? Perfect siya. Ang gagawin nyo na dyan, pagagandahin nyo na lang. Kunyari, gusto kong ilagay sa box yung question, yung enter another. Pwede ba yon? Gusto kong ilagay Pwede, sa sir. box. Pwede, no? So, bago ko i-say itong enter another, mag-create ako ng box dito. So, let's say, gawa ako ng box ng atro. Siyempre, 17. 17. Colon. 29. Tama. Bakit 29? Kasi 30 yung colon mo rito eh. Dapat nasa loob ka eh. Tama, sir. Tama. 2. Anong row? 19. 17, 18, so 19. Anong colon? 77. Sure ka? Kasi bilangin natin to. Ilan yan? Ilang character from enter hanggang doon sa makalagay ka ng ng value ng ans. So, this is 30 yung letter E mo. Tama. 30, 31, 32, 33, 34, 35. O ilan na? 43. Pagdating dito, 43. Pagdating dito, 49. 50. 51, 52, 53, 54, 55. And Amen. space ka pa, 56. And this is 57. 58. So, 59, 60. 61. Tama?
So, Sir. Tama, sir. sige, try Tama. natin 61. No? Kung dito mama to, may tama kayo sa akin. Okay, run. Control W. So, i-run natin. 1, 2, 3. Ah, si Digay. Tulog ba to? Digay, MJ. Hello? So, tulog. So, Yes letter, po. agising, letter G. Okay? Birthday niya. Kailan birthday mo? November 1? April. April ba? Naku, na-type ko na eh. November 1, 2020. 50 years old. Ayun, so eksakto, no? Nakabox siya. Ayun, no? Okay? So, nire-redesign na lang natin pero para medyo maganda itsura. Pag nag-no, exit. So, tama na yung program. Ay, yung procedure. Ay, tama na yung procedure. So, walang mali sa instruction. No? So, perfect na siya. So, saan tayo may error? Sa mga logical function. Tignan nyo to, ha. Iba-browse ko yung aking yung laman, no? Iba-browse natin yung laman. Oh, anong mali dyan? Para makita nyo yung laman ng Pare-parehas database. ng ano, sir. Ang student number. O, isa na yon. Student number. So, mali na yan. Kasi yung student number natin is our primary key. Hindi pwede magkaroon ng kaparehong student number. Tama. So, dapat si program, hindi niya i-allow na magkaroon ng student number na pareho. No. Tama, sir. So, paano niyo ngayon babanatan yun? Paano niyo i-eliminate yung error na yun? Anong magandang gawin? Ting! Ano magandang gawin dun? Mary Joy, anong idea mo? Tracy, ano idea mo? Paano natin i-eliminate yung error na yun? Error yun, no? Imperial. Monica. Andito ka pala, Monica. Kanina ka pa dyan? Tulog nga lang. Hindi po. Hindi ba? Murphy. Ito si Murphy, aga pumasok dito eh. Number 2 tong ay, unang-una tong pumasok sa classroom. Kaso mukhang unang-una natulog. Uy, Murphy. Asan ka? Sir, wait lang, sir. Bakit? Late na ako, sir. Ha? Natulugan mo kami. So, ano Hindi, magandang sir. gawin dyan? So, paano magandang gawin dyan? Palagay nyo. So, tingnan nyo yung program natin. Paano magandang gawin doon para ma-eliminate yung duplication ng student number. Allen. Officer Allen. Where are you? Allen. Tulog. Allen. Allen ang naiba. Tulog siya. Anya pa ba si Ablog? Ablog. Ay, wala na. Nag-exit na, no? Mag-attendance tayo mamaya. Diretso doon sa LMS para masaya. Huwag kayong uuwi, ah. So, paano magandang gawin dyan? Automation, sir. So, number 1, ang magandang idea ni Mr. Garcia, pwede nating i-automate si student number. Pwede yun. O kaya, pwede nating hayaang mag-enter ng student number, yung user, pero bago niya i-accept, checkin niya kung existing na. Pag existing na, hindi niya i-accept. Hihingi siya ulit ng entry for student number. Pwede rin yun. No? So, ano sa dalawa gusto nyong i-implement? Hana.
Pare, ano i-implement natin? Yung automation or yung i-enter muna and then i-check kung existing? Monica, Automation Yung po, i-enter sir. muna, sir. so yung i-enter muna or yung automation? Ano sa'yo, Yung Monica? i-enter muna, sir. So gusto ni Abare daw yung i-enter tapos i-check kung existing. Sa'yo, Monica, Automation po para mas mabilis. so automation daw para mas mabilis. Pareho lang naman yun, ah. Pag automation kasi, sir, pag na enter ng entry, sir, tapos walang laman Oh, counted yung yun. ginawang entry, Counted yun. maka-counted siya, adi walang laman. Oo. Walang laman yun sa ano, sir, di ba, record? Oo, so counted as record yun. Yung automation. Ngayon yung entry, hindi siya tutuloy hanggat existing yung nilalagay niyang student number. Tama rin yun sa kanya, kay Abare, no? Tama rin yung kay Mayagna. No, it's up to you kung anong kanina. Kay Mayagma, sorry. Tama rin yung kay Monica. Parehong tama yun, no? Ngayon, ang magkakatalo na lang Pwede yan, bang pagsamahan yun, sir? kung paano mo i-implement at kung anong trip mo. So, kung tingnan natin yung drawbacks. Sa entry, ang magiging problema dyan na nakikita ko is manghuhula ng student number yung maglalagay ng student number. Huhulaan niya ng huhulaan hanggat makahula siya ng hindi existing. Tama? Tama, sir. Tama yun, no? Sa automation, hindi naman siya manghuhula. Automatic, ang magbibigay ng student number yung computer itself. User. Tama rin yun. Kaso nga lang, medyo mahirap i-implement si automation. Kesa kay data entry ng student number. No? Mas mahirap i-implement. So, anong gusto nyo ngayon? Yung data entry or yung automation? Data Data entry na lang, sir. So, sabay data entry si Monica, nakarinig lang ng mahirap eh. No? So, doon tayo sa mahirap, automation. Okay? So, Sir, na para sa madali. magawa din sa birthday, sir. doon tayo sa mahirap, no? Sa automation. Kung gusto natin i-automate yung student number, una, saan natin kukunin yung i-derive yung student number? Saan natin i-derive yung student number? No, kung gusto natin mag-automate. Saan natin i-derive yung student number? 10, 10, 10, 10, 10, 10. Saan natin i-derive? Saan manggagaling yung student number nyo, no? Pwede bang sa course? Kunyari, ACT dash, Po, sir. tapos school year, no? School year anong year, kung anong year siya in-entry doon sa database. Kunyari, ACT dash 2023. 2023 na ngayon, ate. So, ACT dash 2023 kasi ngayon siya in-encode dash pang ilang record. Pwede yun. Tama? Hello? Tama, sir. Tama. Pwede yun, no? Automated na yon. Kaso, dito sa ating data entry, meron ba tayong course na nilagay? Wala, sir. Wala. So, ang gawin natin, modify natin ngayon. Lagyan natin ng course para masaya, no? So, mag-e-end muna ako rito. Magdadagdag ako ng additional entry, which is course. So, therefore, magdadagdag ako ng additional field sa aking database. So, kailangan ko munang i-modify yung database ko. Anong particular database yun? Hello, mic test. Modus true. Modify structure. Anong database yun?
Profile. Profile, yun. Pro. No? So, imomodify natin to, no? So, hihingi ako ng course after makahingi ng student number. So, dito ako magsisingit. Paano tayo magsingit ng field? Control Insert. N. Ayun o, Control nasa N. ibabaw, ano? So, Control N. So, dito ako maglalagay ng course. Course is a character type. Sabihin Yes. natin na 15. Sige. Okay na. And then, isi-save ko na siya. Control W. Enter to confirm. Ayun na. So, pag nag-display structure tayo, display is true. Sorry, wrong number. Display is true. Sorry Mali ulit. ulit, sir. Typo error, no? DISPSTRU. Ayan, meron na akong course. Okay? So, ang problem ko ngayon, i-adjust natin yung program. So, imomodify ko ngayon yung NPRO. Tama? Modicom Yes. NPRO. And Pro. So, hihingi ako ng entry for course. Course. Maglalagay na ako ng label for course. So, itapat na lang natin siya sa student number para hindi na gumalaw. So, at row 5, anong column to? 30? O, sige, lagyan natin sa 30. Isesay ko dyan is course. Of course. Close. Tapos, siyempre, magdi-declare ako ng variable. So, variable v course is equal to, ano to? Space. Space ano? 15. 15 ba nilagay ko? Yes, sir. 15. So, siyempre, mag-get din ako ng course, ng v course. So, at 5, anong row? Yung label ng course ay nasa row column 30. Row 5, column 30. So, yung letter C, itong C na to, nasa column 30. Di bibilang ka. 1, 2, 3, 4, 5, 35, space 36. 37. 37. So, dun tayo kukuha, no? At row 5, column 37, get v course. Siyempre, i-replace ko rin yun. So, pwede ko ba ilagay dito sa ilalim? Pwede, na walang problema yun. Pwede. Replace course with v course. Okay, tapos, kaya pag in-execute natin, so execute muna natin, baka may error eh. Ayun. Mali yung lugar Ablay, sir. natin, no? Tablado, dapat to nasa ano, nasa dito banda. Okay, so, 1, 2, 3, ACT. Ayan. Enter another, no. Modicom and Pro. So, dito tayo sa label. So, hindi siya 30. Sabihin natin 45. So, this is 45. 46, 47, 48, 49, 50, 52. Magiget ako sa 52. Nasusundan nyo ba ako? Yes, sir. Monica, nasusundan mo ako? Opo. Si ano, hindi sumasagot yung iba eh. Ito si Ablog, kanina ako pa tinatawag to eh. Tulog to siguro. Naglalaba siguro yan. No? Ablog, magbanlaw ka na muna. Ablog. Hana. Salamat. Si ano, Tanjeng, ano yan? Tangente. Si Arcel De Vera, nandyan din. Ana Pate. Andyan din si Ana Pate. Wala. Sir. Rochelle. Wala na, tulog na. Kanina maingay ito eh. Bermejo. O, diba? Tulog na. Hello. Buti pa yung iba eh. Oh. O, diba? Okay, so,
Balik tayo rito, no? Tapusin natin tong anong to. Okay na. Na-move ko na, na-replace na natin, try natin i-execute. Ano ba yan? 11:25 na, magjo-join pa. Control W. So, do and pro. Ayun, okay na itsura. So, ACT. Ay, sorry, ACT. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ACT. Ayan. So, ang target natin is ma-auto-generate natin si student number. Si student number, manggagaling yan sa course, sa year, kung anong date meron, kung anong year meron, at sa record number. Okay? Ganun dapat ang ma-generate natin. So, saan natin kukunin yung record number? Dito. So, dapat dash 13 siya. Kasi 12 yung last mo, di ba? Dapat dash 13. So, doon natin kukunin yung record number. Saan natin kukunin yung year? Siyempre, sa date. Di-display ko yung data. Ganito mag-display ng content sa prompt. Question mark, tapos sabihin ko yung date. So, lalagay ko lang date function. Ayun. Kukunin ko lang yung 2023. No? So, pag nag-execute ulit tayo ng program, dapat ang student number natin will be ACT, kasi yun yung course, dash 2023, dash 13. Saan galing yung 13? Pang-13 siya, kasi may laman na yung database natin eh. Saan galing yung ACT? Yun yung course na in-enter natin sa data entry. Saan galing yung 2023? Dito sa year. Ang question dyan, paano ko kukunin yung 2023? Tama? Kasi, yung date na sinasabi natin, yung date function, kasama yung 0909. Gusto ko lang 2023. So, paano ko kukunin yung 2023? So, merong another command. Gagamit ako ng another function which is year. Tapos, date. Close. Ibig sabihin itong instruction na to, yung year nung current date, yun lang ang gusto kong i-display. So, kaya pag in-enter ko yan, error. Bakit? Kasi yung date, kapag ganyan yung structure ng where is that? Eto, no? Mag-clear muna ako, ha? Bakit tayo nag-error? Error yan, no? So, mag-clear ako para makita nyo. Kasi yung instruction ko, year, kukunin ko yung year nung date. Error yan. Bakit? Kasi, etong date na to, pag ganyan ang structure ng command mo, will be considered as variable. And gusto natin yung date function, hindi yung variable na date. So, anong kulang ko dyan? Kulang pa ako ng open and close parenthesis doon. So, ito yung function, date function. Pag nag-date function ka, ibig sabihin yan, kinukuha mo yung date ng computer, ng system date. Ngayon, yung year function mo, so itong instruction na to ngayon, kukunin mo yung year portion nung date function, which is 2023. Kaya pag in-enter ko yan, nakita ko lang 2023. Nuggets? Maintindihan ba? Yes, sir. Yes, no? Baka mamaya copy-paste na naman kayo dyan. Ha? So, nakuha ko ng 2023. Tama. So, meron na akong way para makuha yung 2023. Gagamitin ko lang tong year date na to. Year and date function para makuha ko yung 2023. Yung ACT, paano ko makukuha yon? Madali na yon kasi yun yung entry dun sa program eh. Paano ko ngayon kukunin yung number 13?
Kasi pag nag-browse ka dyan, ay sorry, wrong typo. Wrong na, typo pa. 12 lang yung record ko. Eh, kailangan ko 13, hindi 12. Tama? Uy, mga kapatid. No? So, meron ding tayong function na recno. Yung recno, pag in-enter ko yan, ibibigay niyan yung record number. Kung nasaan yung pointer. Record number kung nasaan yung pointer. Okay? So, nasaan yung pointer mo? Pag nag-browse ka, nasaan yung pointer mo? Nasa 12. Kaya ang record number ko, ang value ng recno is 12. Kung nasa 1 ako, kunyari, go top. Yung go top is yung pointer mo, dadalhin mo sa unang-unang record na existing doon sa database mo. Pag in-enter ko yan, at nag-command ako, nag-execute ako ng recno, lumabas sa akin 1. Na? So, ibig sabihin, yung recno, binibigay niya yung record number kung nasaan yung pointer. So, ang gagawin mo, pababain mo muna yung pointer doon sa huling-huling record. Ang question, paano mo siya pababain? Pababain, ang command is go, B-O-T-T-O-M. Go bottom. Kabaligtaran ng go top. Go bottom. Enter. Pag nag-recno ako dyan, recno, ang pointer ko ngayon nasa 12. Diba? Ang kaso, hindi 12 ang kailangan ko eh. Anong kailangan ko? 13. 13. So, pwede kong, kasi yung result ng recno is numeric, so therefore, pwede akong mag-implement ng mathematical operation dyan. So, ang gagawin ko lang dyan is recno plus 1. Enter. Ano na siya? 13. 13 na siya. So, meron na akong pagkukuhanan ng 13, meron na akong pagkukuhanan ng year, at meron na akong pagkukuhanan ng course. Diba? So, okay na. Paano mong ipagsasama-samahin yun? Yun ang tanong dun. So, kunyari, declare muna ako ng variable, no? For the sake of this discussion, declare ako ng variable. Let's say, variable x. Assuming yung x yun yung course. Ang laman niyan ay ACT. Okay. So, meron na akong variable. Ang laman ng variable x ko, ACT. Kung gusto nyo makita, question mark x. Wala pa tayo sa program ha. Pina-explain ko lang yung ibang function at saka ibang command ha. So, pag nag-question mark x ako, ayun yun ang ACT. Tama? So, pwede na ba? Tama. Pwede na. No? So, pwede ko nang palabasin yung ACT dash 2023 dash 13. Pwede na. Kasi yung ACT ko, yun yung X. So, paano ko palalabasin yon? So, kunyari, gagawin ko lang is X. I-display ko yung laman ng X. No? Tama. Plus. Plus ano? Plus 1. Ano ibig sabihin nito? Ididikit ko yung dash dun sa laman ng X. Tignan natin result. Ayun, meron na. ACT dash. Okay? So, ibig sabihin, X plus this character, yung dash, and then plus, anong sunod? ACT dash 2023. Paano ko na-derive Date. yung 2023? Paano ko Ginawa na-derive? niya. Year, Year, tapos function, date, function, date, Date. function. function. Close Tapos isa function. function. Tignan nyo itong to, no? Ibig sabihin, nag-call ako ng isang function sa loob ng another function. So, yung function year, kinol ko yung date function. Kaya ganito itsura niyan.
Kung gaano karami yung open, ganoon din karami yung close. So, okay na. So, anong lalabas dyan pag na-execute ko yan? ACT ACT 2023. dash 2023. 23. Tama? Yes, Tama. sir. So, pag in-enter ko, error. Ano ibig sabihin ng data type mismatch? Ngayon nyo lang na-encounter to eh. So, yung data type mismatch meaning, nag-implement ka ng mathematical operation, kagaya nito, nag-implement ako ng addition sa magkaibang data type. Paano nangyari yan? Kasi yung X at saka yung dash is a character type. Ang result ng year date function is a numeric type. So, hindi mo ngayon pwedeng pagsamahin yan, yung character at numeric, using mathematical function. Kaya nagkaroon ka ng data type. Pwede ba yung A plus B? Pwede yon. Anong result ng A plus B? AB. AB, correct. Eh, yung A plus 1? C1. A. Hindi pwede yun. Data type mismatch yun. Kasi yung A is a character, yung 1 is a numeric. Unless Yes, gawin sir. mo Yes, sir. figure yung 1 para maging B1. No? So, dito, error siya. Anong remedy ngayon dyan? Gawin nating figure yung yung result ng year date. Para maging, kung sa example natin B plus 1 is equal to B1, dapat yung 1 is character, yung figure, walang value. So, tanggalan natin ng value yung output ng year date. So, paano natin tatanggalan ng value yung output ng year date? So, merong additional command, another function, yung tinatawag na str. Sisingitan ko siya ng str. Yun. Yung ilalim na ilalim. So, paano natin i-interpret to, no? So, sa date function, kinuha ko yung year only using year function command. At yung result nung year function, kinonvert ko into string, into str. So, kapag naka-string ka, ano siya? Character, numeric. Hello, Mike Tess. Alphanumeric. Character. Kasi pag sinabing string, di ba, series of characters? Yes. So, therefore, character na to. Ang result nitong str year date function. So, pag in-enter ko yan, ano supposed to be makikita ko? Enter. Ayun na. ACT dash. Ano yun? Space 2023. 2023. Ang question, bakit may space? Kasi po. Kasi, pag nag-convert ka ng numeric into character, automatic kasi to si numeric, meron siyang 9 digit. Matic yon. Eh, kinonvert ko into character. Therefore, yung 9 digits niya, yung 9 sa harapan niya, na hindi nagamit, yung other spaces na hindi nagamit, gagawin niyang space yon. Kaya meron kang space dito. Ang laki. Ayan, o. Ibig sabihin niya, from dash hanggang 2, ilang space yan? 1, 2, 3, 4, 5 yan, no? Kasi nag-display mo na yung 4, 2023. Ito yung 5 spaces, galing from numeric. So, paano natin tatanggalin yan? So, mag-implement ulit ako ng another function. Anong function yun? Pag na-convert ko na siya sa str, ititrim ko. No? Nasaan yung space? Nasa left, nasa right. Monica, Yes, sir. Nasa right, sir. nasa left. Ito, nasa left ng 2023. Tama, no? Tama ba? So, Opo. kailangan nating matanggal yung spaces doon sa left side ng 2023. Sa left side ng year date.
So, anong gagawin ko? Pwede ako mag-implement ng L-trim. Hala, dumadami na yung instruction nyo. Susundan nyo? Sir, ang haba. Oo, mahaba na, no? So, nag-implement pa ako ng another function, which is yung L-trim. So, kung titignan nyo, itong equation na to, meron akong isa, dalawa, tatlo, apat na function on top of each other. No? So, yung pinaka minimum function ko, yung inner function ko is yung date function. So, from date function, kinuha ko yung year. Yung result ng year, from date function, ginawa akong character. STR yon. At yung result ng STR, which is character, tinanggalan ko ng spaces. L-trim. Dalawa yon, left trim tsaka R-trim, no? So, L-trim. Kaya pag in-enter ko yan, nakadikit na siya. Ayun, no? ACT-2023. Okay? So, paano ngayon yung yung another dash? So, dito, sa dulo, magpa-plus ako ng another dash. So, ganyan lang kasimple. Kaya pag in-enter ko yan, so may dash na siya. Paano ko ngayon iduduktong din yung recno? So, edi magpa-plus ulit ako. Pa-plus ko yung recno plus 1. Tama? Recno plus 1. Kasi 13. Ang record ko 12 lang. So, dapat pag in-enter ko to, ang result nito will be ACT-2023-13. Kaso hindi. Anong error sabi? Data type mismatch. Bakit? Kasi, ang result ng recno plus 1 is numeric character. Numeric. So, same true dito sa natin, sa year date. So, kailangan i-convert ko si recno into what? Into character. Character. Dito, maglalagay ako ng str function. Yun. Na? Pag in-execute ko yan, ayun na. Dash 13. Oh, numeric kasi yan. Ginawa niyong character. Kaya may spaces yan sa left. So, again, lalagyan ko ulit ng L-trim to. L-trim function. Doon. Okay? So, pag in-enter ko yan, ayun na. ACT-2023-13. So, generated na yung student number natin. Ito ngayon ang i-implement natin doon sa program. Ito. Nakuha niyo yung screen? Yes, Opo. sir. Tandaan niyo yan ha, itatype ulit natin yan. Na? Tanda mo na, Monica? Naka-screenshot na, sir. Okay, so papasok ngayon tayo sa program. Modicom and Pro. So this time, hindi na tayo hihingi ng student number. Tama. Hindi ko na hihingi niyang student number. Bakit? Kasi i-generate natin yan automatic So hindi ko na hihingin yan. Okay. Saan tayo maglalagay ng generation? Dito sa ilalim, after ng read. Bakit? Kasi kung dito ka maglalagay ng generation, hindi pa pumapasok sa variable B course yung entry. Kung nilagay niya doon ACT, hindi pa pumapasok sa B course variable yung bakit? Kasi hindi ka pa nagre-read. Nagets? Kaya huwag kayong maglagay dyan dahil hindi nyo pa magagamit si B course. Or, kung gusto nyo, dyan nyo talaga ilagay yan, so, hihingi muna siya ng B course. Pagka-enter ng B course, lalabas yung student number. Pwede yon. Pero, dapat dito, lagyan nyo na ng read. At dyan ka maglagay ng generation. Pwede yan. O kaya, i-enter mo muna lahat ng data, read, at dito ka mag-generate sa ibaba. Anong gusto mo? Monica? Sir,
Anong gusto nyo? Paglagay ng course, i-generate na yung student number o i-entry muna lahat bago mag-generate ng student number? Entry muna lahat, sir. Entry Ay. muna lahat. Pwede yun, no? So, entry muna lahat. Agree tayo ron. So, dito ko lalagay sa ilalim. Dito ko ilalagay. Kasi i-entry muna lahat eh. So, ang gagawin ko ngayon dyan, sa ilalim na ito, ano gagawin ko rito nga ba? Lalagyan ko na ng laman. Alin? Yung V studno. So, yung V studno ko will be equal to ten. Hello, Mike Tens. Space, sir. Will be equal to hello, asa na sila? Course, V course, yun yung ACT, plus, dun sa example natin, yun yung X. Dito, si V course yung X. Kasi dun nilagay yung ano, yung content ng course. Plus ano? Plus, L3, Quotation mark. ay, sorry. Plus ano pala? Dash, no? Tama. Okay? Plus ano? L. L3. Monica, asan ini-scratch? Ichay, nabubulol ako ha. Asan ini-screenshot mo? Year? Tama ba? Yes, sir. L3, STR, tapos Year, year, tapos date, date, function, tapos close. close ng year, close ng STR, close ng L-trim. Tama? Plus, Opo. mabuti pa ganito na lang gawin natin. Isa-isahin natin. Para hindi kayo mahirapan, para mas masaya, no? So, una, i-generate natin yung year. So, Y. Sabihin natin, VYR. BYR, ang laman niyan is ano? Yung L-trim, function, STR, function, Function. Year. year, function, date, Function date. function, close ng date, close ng year, close ng STR, close ng L-trim. So, yun na yung BYR ko. Tama. So, VREC, no, will be equal to, ano? Paano yung string ng VREC na natin? L-trim, hello, Monica, TR. L-trim, L3. STR, tapos, Year. anong year? Rec no Rec, na. no. Function, plus 1, Function, close. close ng STR, close ng L-trim. So, yun yung VREC no ko. Ang problem dyan, hindi nyo pa ino-open yung database nyo. Paano siya kukuha ng VREC no? So, dito, dapat naka-use yung database nyo. Use what? Profile? Database. Profile. Profile. Ngayon, pag nag-use ka ng profile, ang pointer mo nasa record number 1. Kailangan ano to? Go Bottom. bottom. Go Ayan. to bot. So, Go para bottom. gumana tong recno mo. Kasi hindi gagana tong recno mo. Pag di ka nag-go bottom plus 1, nag-go bottom. So, okay na. So, therefore, yung ating V stud, no, will be equal to V course. I-trim din natin tong V course, no? L-trim, V course, plus ano? Dash, plus VYR. Ito na yon, na? Pinaiksi lang natin
Para hindi dire-diretso. Ito yung BYR Yes, mo. sir. Yes, sir. So, plus, another dash, then Direct. plus, No. VREC, no? So, Yes, sir. Yes, sir. VREC, no? In-encapsulate lang natin sa isang variable yung mahabang ano niya, yung mahabang command na yan. Kasi kung iyan lahat ilalagay nyo rito, medyo malilito tayo. So, naging ganito Yes, na sir. lang Yes, itsura sir. niya. So, therefore, ang laman ng VSTID ko is Ltrim B course plus dash plus BYR plus dash plus BREC, no? Ay, may laman ng VSTID ko. Gagawin ko na lang dyan, eto, at 518, no, dito ko ilalagay. Dito. Kailangan mo ba mag-use profile? Oo, no, kasi nag-bottom tayo rito eh. So, dito ko siya ilalagay. At 518, say, hindi na get. Say na. Ano i-say ko? Say, V, No. stood, no. Bakit walang, di ba, ang say natin usually merong, merong quotation, yung say natin, ayan, no. Di ba, nakikita niyo to? At row colon say, tas quotation, tas string. Dito, bakit wala? Yes, sir. Dito, kaya wala, kasi ang gusto natin i-display sa screen, yung laman ng variable. Pag nilagyan ko ng ano yan, ganyan, ang makikita mo sa screen, V stood no. Yung B stood no. Yung V stood no itself, hindi yung laman. So, kaya wala tayong quotation dyan. Pero dapat, yung kasunod nung say, na walang quotation, is a variable. Ito yun. No? Dapat, ito, nakadeclare sa taas. Nakadeclare ba yan sa taas? Yung V stood, no? Ayun, nakadeclare doon. Okay? So, connect yan, no? So, okay na. So, try natin kung gagana. Control W. Do and Pro. Enter. So, ano napansin nyo? Wala siyang student number. So, maglalagay ako ng course, ACT. Lagay ako ng last name, let's say, Berme. No? Si Roche. Tapos, X. Taga-Pasay siya. Ay, anong pay? Pasay. Contact number wala, email wala. Birthday niya November 1, 2022. 10 years old. Enter. Pag in-enter ko to, ano nangyari? Lumabas yung student number. Ang problem nyo, may space. So, input another? No. May space, di ba? Bakit? Paliwanag Tama, sir. natin. May space. Bakit merong space sa ACT? Kasi, tignan nyo itong portion na ito. Ltrim V-course. Ang spaces ng character is nasa right. Ang spaces ng numeric is nasa left. So, sa numeric, gumana yung Ltrim. Sa character, hindi gumana yung Ltrim kasi ang spaces Nasa right. ng character is nasa right. So, dapat ito ay R-trim. So, kung magtatanggal kayo ng spaces ng character, dapat R-trim. Spaces sa numeric, dapat L-trim. So, ngayon, ang problem natin dito, hindi siya masyadong emphasize. No? So, pwede natin i-emphasize yan para medyo may, let's say, papalitan natin ng kulay. So, gagawin lang natin dyan. Paano magpalit ng kulay? Set color 2. Tatlo lang yung combination ng kulay nyo. Red, green, blue. RGB. No? Combine nyo na lang yun. So, gusto ko gawing G. Tapos, gusto ko yung kulay niya, kulay green na matingkad. So, lalagyan ko ng plus. Kulay green na matingkad. Tapos, siyempre, pag nag-set ako ng color, ito lang gusto kong iset na color, yung stud, no? Dapat tatanggalin, i-off ko yung color.
paano kayo off? Set color to. Kasi pag hindi mo in-off yan, lahat siyang kulay green. Pati itong tinatype natin kulay green. Okay? Sinasandwich ko lang siya, no? Sinandwich ko lang on, tsaka off. Yung VStud, no? Yung color ng VStud, no? Kaya pag niran ko yan, Control W, N-Pro, naglagay ako ACT, tapos, ganyan-ganyan na lang, ayun, andun na siya. ACT-2013-14. Kasi pumasok na yung isa kanina. Nuggets? Yes, sir. So, Yes, magno sir. muna tayo. Yes, sir. Gusto ko pang i-emphasize ng maigi yung yung student number. So, pwede ko siyang dagdagan pa ng argument, yung color. Tignan natin kung gagana. Lalagyan ko ng asterisk. Set color to G, kulay green, plus highlight. Asterisk, tignan natin kung ano yung asterisk. So, Control W. Do. So, sabihin natin ang course na ay BSE. Ayan, sana napansin nyo. Nag-blink, no? Nag-blink siya, sir. Para ma-emphasize, ng student number niya ay BSE-2023-15. And another, yes. Ibang course, baka sabihin natin sa BSE ACT lang. BSOA, ganyan eh. So, dapat ito ay BSOA 2023-16 na, no? Kasi nasisave miski yung mga blanco eh. So, okay na. Gumagana Yes, na sir. ng Yes, ating sir. student number. So, may question kayo. Nuggets nyo. Nasundan nyo. Nugget, sir. Nugget. Okay, Yes, so, sir. pwede nyo i-implement kayo niyan sa inyong program. Sabihin natin BSBA. That is BSBA 2023-17. Okay? Question? Oh, No. wala, sir. Sir. So, putulin muna natin. Tuloy pa. Putulin Tutuloy muna pa. Tuloy kasi pa, may sir. klase yung Wala, event. sir. Antok. So, stop Tutuloy muna tayo lang. rito. Ang Tuloy na next, muna, sir. Tuloy lang, sir. so, ang next topic natin is yung isa pang logical error. Alin, yung birthday, no? Napansin nyo, 2022 ang birthday niya. Kaso, nilagay 50 kong years year, old. 10 years old. So, mali yun. So, dapat automated yun. Kung anong year nilagay mo, tama, yun yung eksaktong Yes, sir. year Yes, na sir. lalabas. So, yun ang target natin next meeting. I-automate natin yung alin. Date. Yung Hindi date. date, Na yung birthday. years old, yung age. Yung Okay? years old pala. So, stop muna natin dito. Stop natin yung recording.